Mano-mano muna ang pagproseso ng benepisyo ng mga PhilHealth member. Yan ay matapos puntiryahin ang kanilang sistema ng ransomware attack. Ang ransomware ay isang uri ng malicious software na kayang makapag-block ng access sa computer system. Mawawala lang ito kapag nagbayad na ng ransom. $300,000 o 17 million pesos ang hinihingi ng Medusa Group na nasa likod umano ng cyber attack. Binigyan ng grupo ang PhilHealth ng 8 araw para magbayad ng ransom. Kung hindi, ilalabas daw nito sa publiko ang mga nanakaw na impormasyon. $10,000 o higit kalahating milyong piso ang hinihingi sa kada isang araw na extension ng deadline. Pero giit ng PhilHealth, hindi sila magbabayad ng ransom. Sabi ng DICT, personal na impormasyon ng mga empleyado ng PhilHealth ang nakuha. Gayon din ang ilang dokumento at work files. Hindi raw apektado ang mga miyembro. Ligtas at hindi rin daw nagalaw ang National Health Insurance Database. Nakatakdang magsagawa ng pagdinig bukas ang National Privacy Commission kasama ang PhilHealth kaugnay ng issue. Tinanggal na ng Philippine Coast Guard ang floating barriers ng China na ipinangharang sa entrada ng Bao de Masinloc sa West Philippine Sea. Inilagay ng China Coast Guard ang mga boya para pigilan ang mga Pilipino na makapangisda sa Baho de Masinloc na nasa loob ng ating exclusive economic zone. May report si Rafi Tima. Tila nakikipagpatentero ang bangkang ito ng isang mangingisdang Pinoy sa rubber boats ng China Coast Guard para makapasok sa Baho de Masinloc na tinatawag din nating Panatag Shoal o Scarborough Shoal. Sa isang punto, halos magkadikit na ang bangka ng mangingisda at CCG. Nasa loob ng exclusive economic zone ng Pilipinas ang Baho de Masinloc at bahagi ito ng West Philippine Sea. Sinasabing napakayaman sa isda ang loob ng bahura. Pero bantay sarado ito ng China Coast Guard. Hindi mo kayo natatakot? Hindi ako natakot. Tinatawa-tawanan ko lang sila. Tinasal ko lang sila eh. Bukod sa patintero, naglatag din ng floating barriers ang China para markahan ang bahura. Napakakapal ng lubid na nakatali dito sa mga boyang ito. At meron pang net dun sa ilalim. At ang pabigat dun sa magkabilang dulo ay mga chain, mga bakal. Ito ngayon ang nagsisibing harang dito sa nag-iisang lagusan papasok dito sa Baho de Masinloc. Sabi ng Philippine Coast Guard, China ang naglatag ng mga boya. They are using floating barrier, no? Para pagbawalan ang mga Filipino fishermen na makapasok sa loob ng shoal. Ngayong gabi, kinumpirma ng Coast Guard, pinutol na ang barrier sa utos na rin ni Pangulong Bongbong Marcos. Wala namang nakikita ang Department of Justice na problema sa pagtanggal sa mga barrier. It's a violation of our right to exclusive economic zone. That is an interference in our activities. Dagdag ng Foreign Affairs Department, paglabag sa international law ang paglalagay ng China ng floating barrier sa Baho de Masinloc. Maging ang barko ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BIFAR na BRP Dato Bangkao, hinarang at niraradyohan ng China. Habang papalapit ang BIFAR sa Baho de Masinloc, isa pang barko ng China Coast Guard ang sumalubong. Dumating din sa lugar ang eroplano ng BIFAR para umalalay at magmasid sa paglapit ng BRP Dato Bangkao sa bahura. At sa gitna ng tensyon, pumagitna ang mothership ng mga mangingisdang Pinoy sa barko ng China Coast Guard at BRP Dato Bangkao. Sa tulong nito, nakalusot ang BIFAR at nakaangkla 300 metro ang layo sa labas ng bahura para mamigay ng diesel sa mga mangingisda. Wala pang pahayag ang China sa pag-alis ng ating Coast Guard sa kanilang mga floating barrier. Pero nauna nang tinawag ng China Foreign Ministry na trespassing o panghihimasok ang ginawa ng barko ng BIFAR. Ginawa lang daw ng China Coast Guard ang anilay necessary measure para matigil at mailayo ang barko ng BIFAR na naaayon daw sa batas. Rafi Tima nagbabalita para sa GMA Integrated News. Matapos madiskubre ang mga nasirang bahura sa West Philippine Sea, lampas taong tambak naman ng mga patay at durog na coral ang natagpuan sa sandbar malapit sa Pag-asa Island. Nakita yan itong Biyernes sa Sandy Cay 2, isa sa 4 na Sandy Cays na animoy binabantayan ng China Coast Guard at Chinese Maritime Militia. Binusinahan din ng barko ng China Coast Guard ang mga pumunta sa Sandy Cay 2. Iimbestigahan ng National Task Force for the West Philippine Sea kung anong nangyari at sino ang nasa likod ng pagtambak ng mga durog na coral sa Sandy Cay 2. Sabi naman ni Maritime Law Expert Professor J. Batumbakal, may nakaumbok na noon sa Sandy Cay 2 nang puntahan nila noong 2021. Kailangan daw na mapuntahan ulit ito
para mabusisi kung dapat ipag-alala. Sinusubukan pa ng GMA Integrated News na kunin ang panig ng AFP Western Command at Embahada ng China. Halos 50 ang inilikas sa Barangay Lower Bikutan, Taguig matapos magka-ammonia leak mula sa isang planta ng yelo. Sa inisyal na investigasyon ng Bureau of Fire Protection, lumalabas na aksidenteng bumitiw ang hose sa balbula ng kemikal habang nililinis ito ng isa sa mga tauhan ng planta. 4 sa mga trabahador ang isinugod sa ospital matapos makalanghap ng umalingasaw na kemikal. Ilang residente rin ang dinala sa pagamutan dahil nahirapang huminga. 10 individual ang inoobserbahan ngayon sa ospital. Sa ngayon, hindi pa raw pwedeng bumalik ang mga empleyado ng planta. Inaabot kasi ng hanggang 36 na oras bago mawala ang kemikal. Patuloy ang investigasyon. May rollback sa presyo ng produktong petrolyo bukas. 20 centavos kada litro ang bawas sa diesel at gasolina, habang 50 centavos kada litro ang tapya sa kerosene. Hindi pa nito naiibsan ang linggo-linggong taas presyo sa gasolina. Ngayong taon, mahigit 17 pesos na ang itinaas ng presyo ng gasolina kumpara sa halos 13 pesos na rollback. Mas mataas naman ang ini-rollback ng kerosene at ng kada litro ng diesel. Sa kabila ng ipatutupad na rollback, humihirit pa rin ang mga jeepney drivers sa General Santos City ng 3 hanggang 5 pisong dagdag sa pasahe. Hirap na raw sila sa laki ng itinaas ng presyo ng produktong petrolyo. Pamamahagi ng 5,000 pesos na ayuda sa mga sari-sari store owner na apektado ng price cap sa bigas. Nagsimula na. Bago nito na mahagi na ng cash assistance sa mga rice retailer. Hanggang September 29 ang pamamahagi ng DSWD ng ayuda sa mga sari-sari store owners. Mga government employee na nakasimangot at nagsusungit sa kanilang kliyente, binalaan ng Anti-Red Tape Authority. Pwede raw itong maging dahilan ng suspensyon o dismissal sa trabaho. May yearly inspection daw silang ginagawa sa mga opisina ng pamahalaan, kung saan ang kliyente may kakayanan daw i-rate ang klase ng customer service na natanggap nila. House Speaker Martin Romualdez pinagbibitiw sa pwesto si Airport Security Chief Mau Aplasca dahil daw ito sa kabiguan niyang pigilan ng mga makasalanang aktibidad ng mga security personnel sa NAIA. Banta ni Romualdez, kung hindi raw magre-resign si Aplasca bago ang budget hearing, haharangin daw niya ang pag-aproba sa budget ng Office of Transport Security. Sinusubukan pa naming kunin ang pahayag ni Aplasca. Mark Salazar, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Naiwang nakatiwarik ang mga sakay ng isang ride sa amusement park sa Canada. Tumirik ang ride kaya halos 30 minutong naiwang nakatiwarik ang mga sakay nito. Ayon sa saksi sa insidente, nagsisigaw ang mga sakay ng ride. 2 sa kanila ang nakaranas ng pamamanhid ng mga binti at pananakit ng dibdib. Iniimbestigahan pa kung bakit tumirik ang ride. Sarado muna ito sa publiko. May bagong single si Jungkook ng BTS. Makakasama niya sa digital single na 3D ang American rapper na si Jack Harlow. Ayon sa Bright Music, featured sa pop R&B track ang mas mature na side ni JK. I-release yan sa Biyernes. Na-excite naman ang fans ng SB19 na 18s at supporters ng South Korean idol na si Sandara Park na Black Jacks sa kanilang special meet-up. Umani na ng mahigit 200,000 likes ang post na yan ni Dara sa kanyang X app. Looking forward daw ang kanilang fans na magkaroon ng collab ang dalawang music icons. Aliw na aliw ang netizen sa isang post-nuptial shoot sa Leyte. Foreigner kasi yung bride. Kaya ang same-day edit team nahamon sa Inglisan. Pusuan na yan sa report ni Ian Cruz. Ang newlyweds na sina Haskell at Elaine full of love. Para mas patatagin yan, mayroon pang pa-white dove.
Sweet na sana, kaso Kiss the dub! No. Sorry. narito ang bride and groom, ang kalapating di makalipad, di makaiwas na mahalikan. Kiss the dub! No. Sorry. Wrong grammar. Sakto, magod-dugod. The dub will kiss. Okay, sorry. Wrong grammar. Mga kalapati pala ang dapat maghahalikan. Tradisyon na dove kissing sa Pinoy kasalan. Foreigner kasi si Elaine, kaya ang crew ng video and photo team napasubo sa Inglisan. Viral tuloy ang struggle nila, pati ang netizens may sariling suggestions. Dapat kasi, two doves is the kiss also. Kasi dapat kissing the birds for each others. Ang iba, nagdadalawang isip na kung mag-aasawa pa ng afam at nagbabala na baka may pa-white dove pa ang ikakasal na katropa. The dub will kiss. Okay. Pero namaliman sa instruction, nairaos naman, natuwari na mag-asawa at nakapaghatid sila ng kaunting saya. Ian Cruz nagbabalita para sa GMA Integrated News. At yan po ang State of the Nation. Ako si Ato Maraulio para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako si Maki Pulido mula sa GMA Integrated News. Ang News Authority ng Pilipino.